Hello mga kaulam! Ito mayroon akong upload today dahil ako'y ilang araw na malungkot nga digat gawa nga ng inay. Ako tinatamad talagang mag-upload, tinatamad talaga akong mag-vlog, tinatamad talaga akong mag-video. So ang ulam natin ay dal. Yan mga kaulam ay parang munggo pero kulay dilaw. Nilaga ko lang sa manok, sibuyas, bawang, kamatis. Dapat ay may luya pero wala akong luyang nasa bahay. Tapos yan ay ang aking ginawang daing mga kaulam. Nagprito na lamang ako. Ayan, ipinartner ko. Dahil mga kaulam, paborito ng asawa ko. Iyan, dangan nga lamang at ako'y bihirang magluto. Meron naman akong stock, lagi ko lang nakakalimutan magluto. At sabi ko nga nung isang araw, baka ang asawa ko ay nagsasawa na sa mga chicken apretada, parati na lang gayon o ano. So sabi ko, lulutuan ko muna siya ng dal. Tapos, ang tuyo, ang daing, hindi ko naman siya nilutuan. Ako na lamang ang nagluto para sa aking sarili dahil hindi naman yun kakain ng daing mga kaulam. So, bago ang lahat, bago ako magpatuloy, ako muna magpapasalamat sa inyong lahat. Ang dami nang nag-message sa akin, nagdasal para sa inay. Alam niyo ito lang ang mga kaulam, isa itong bonus ng mga content creator. Kapag napamahal ka sa iyong mga followers, kapag naging kaibigan mo na sila, kapag naging parang kapamilya mo na sila, kasama mo sila sa mga laban lagi, sa mga ganitong pagkakataon. Hindi talaga sila nakakalimot mag-message na sana gumaling na ang inay, ipagdadasal namin yung mga ganyang message mga kaulam. Sabi ko nga sa kapatid ko, sabi ng kapatid ko sa akin na pinanood daw niya yung video, umiyak daw siya ng umiyak. Yung video ko na sabi ko malungkot nga ako dahil may sakit ang inay. Sabi ko pasensya ka na, sabi ko sa ate ko pasensya ka na dahil kailangan kong i-voice over talaga dahil hindi kaya ng aking pusong kimkimin yung lungkot na nararamdaman ko mga kaulam. Dahil sabi ko, alam na alam ko ang mga followers ko, magbibigay ang mga yan ng words of wisdom. Sabi ko, at yun ang nagpapaluwag sa aking puso. Yun ang nagpapaluwag sa aking damdamin. Pag nakakabasa ako ng mga encouraging words galing sa mga followers ko, kahit papaano, napapatultol ako sa trabaho. Yung nai-focus ko pa rin ang aking sarili kaysa kikimkimin kong mag-isa. Sabi ko sa kanyang ganyan. Di maraming salamat mga kaulam sa pang-i-encourage ninyo, sa pagdadasal sa inay. Alam ko marami sa inyo rin ang nagdasal, lalong-lalo na yung naging close na sa akin, yung lagi kong ka-chat, yung mga naging tunay ko na talagang kaibigan. At sa awa ng Diyos kagabi, kahapon, may lagnat pa nga ako kahapon, pag uwi ko ng bahay, agad ako'y nag-open ng messenger, nag-video call ako sa inay dahil sabi ko nga hindi pwedeng hindi ko tatawagan ng inay at aking kakamustahin. Aba, salamat sa Diyos. Alhamdulillah talaga pagbukas ng video, maganda ang kanyang aura. Nakain siya ng, hindi ko alam kung saging ang kinakain. Sabi ko dahan-dahan ng pagkain, huwag biglain dahil baka mamaya kung ano na naman mangyari sa kanya. Siguro na-miss nga niya ilang araw na hindi siya masyadong makakain. Tapos nakakakain na daw siya ng pagkain sa ospital. Dati ayaw niya kumain ng pagkain sa ospital. Siguro dahil maya't maya nakakaramdam na siya ng gutom. Tapos ngayong araw na ito mga kaulam, hiintayin ng lahat, babasahin lahat ng doktor, ang lahat ng resulta sa kanya. Tapos papayagan na siyang umuwi ng bahay. Dahil salamat sa Diyos, alhamdulillah talaga, ang mga panalangin ko talaga, ang mga panalangin natin mga kaulam ay narinig talaga ng Diyos. Ito ang parati kong sinasabi sa inyo, lalo na pag ako'y naka-live. Huwag kayong mapanghihinaan ng loob sa huwag kayong makakaramdam na ay hindi na muna nga ako magdadasal, hindi naman naririnig. Hindi gayon. Ang parating nasa isip ko, kailangan ko magdasal ngayong araw na to dahil malay mo, ngayong araw na to pala ang Diyos dininig ng mga dasal. So pag hindi ako nagdasal, makakaligtaan na yung aking mga dasal. Kailangan idasal ko araw-araw dahil iniisip ko baka ang Diyos may araw kung kailan niya didinggin ang mga dasal. So dapat hindi tayo mag-i-skip kahit na isang araw. Dahil baka yung araw na yun, baka yun yung wish granted tayo. Yung mga wishes natin, mag-grant na talaga ng Diyos. Kaya huwag tayong panghinaan ng mga kaulam. Maliit na bagay, malaking bagay, idadasal natin yan. At ako, dahil pinagdasal niyo ang inay, ang hiling ko sa Diyos, yung mga nararamdaman ninyo, yung mga hinaing ninyo, yung mga hiling nyo, sana mag-grant na rin ng Diyos talaga mga kaulam. Medyo malungkot din ako nung habang kumakain dyan mga kaulam dahil nung time na yan ang video yan ay nung isang araw pa, nung time na talagang ang inay masamang-masama ang pakiramdam sa hospital. Yan ay
parang alam niyo yun, yung kailangan mo lang kumain dahil kailangan mong kumain. Pero habang nakain ako diyan, iniisip ko, ah, anong gagawin ko? Uuwi ako, anong dapat kong uunahin? Sabi nga nung isang nag-comment, kailangan ko daw talagang umuwi para sa inay. Isipin ko raw ang kalagayan ng inay. Ipaubaya ko na raw sa asawa ko yung anak ko na paalis na papunta sa ibang bansa. Hindi naman pwedeng gayon, mga kaulam. Hindi naman iyon gayon kasimple. Hindi naman pwede kong iwanan yung anak ko. Oo nga, ina ko iyon. Pero anak ko din ito eh. Ina din ako ng anak ko eh. Anak ko siya. Hindi ko pwedeng, total may mga kapatid naman ako sa Pilipinas, hindi ko pwedeng basta iiwanan sa asawa ko yung responsibilidad ko sa anak ko. Hindi gayong kadali. Dahil baka mamaya, ang anak ko naman ang magdamdam sa akin. Baka mamaya isipin naman ng anak ko na pinabayaan ko na siya, na ipinaubaya ko na sa baba niya lahat ng kailangan na ako ang nandoon. Ayoko naman na gayon ang isipin ng anak ko. Kapag ina tayo hindi natin talaga pwedeng walang bahala yung mga obligasyon natin sa ating mga anak. Yun ang aking sobrang ikinalungkot talaga ng mga nakaraang araw, nahahati ang utak ko na paano. Buti na lamang nga at ang ina ay umayos na, kahit paano maayos na siya, alhamdulillah. Nakita ko talaga kagabi yung itsura niya, yung aura niya, yung pagtawa niya, yung pagkain niya, yung pagsasalita niya, normal na talaga kung ano yung dati siya. Sana gabayan pa rin ako ng Diyos na makapagdesisyon na makadalaw sa inay kahit magaling na siya. Sana magkaroon pa rin ng pagkakataon na madalaw ko siya ngayong mga susunod na linggo dahil nga patapos na kami ng trabaho July 10 last day na namin. Kung magkakaroon ng pagkakataon at makakasapat ang panggastos, sana makasapat. At sana dahil mahirap mga kaulam sa isang OFW, ang basta na lamang magdedesisyon na uuwi. Dahil dito talaga, yung gastos talaga ang mo. Ako mga kaulam, hindi ko talaga ugaling mangutang para lang sa pagbabakasyon, Kaya sabi ko kung makakadilihensya ng sapat, baka makakauwi. Pero kung hindi din naman, parati naman may video call at mamamonitor naman natin ng inay. Nakikita naman natin sa video call, nakakausap naman ng maayos. Ayun, ito talaga ang struggle ng mga nasa abroad, no? Itong mga ganitong pagkakataon. Ito yung ayaw natin nangyayari, pero alam natin na parte ito ng buhay ng mga OFW na naririto sa ibang bansa. Parte talaga ito ng ating buhay dito. Ay, siya na kayo.